Inadapt na ng Kamara ang bersyon ng Senado kaugnay sa panukalang bigyan ng Pangulo ng emergency power para suspindihin o bawasan ang excise tax sa langis. Nakatutok live si Mark Salazar. Mark! Emil, at nasa kamay na ng Pangulo kung gagamitin niya iyang emergency power na binigay at napagkasundo ang ibigay ng Senado at ng Kamara sa kanya. National or global economic emergencies. We have been informed that the Sa huling session day ng Kamara bago mag-Holy Week break, nasa first order of business ng plenaryo na i-adopt ang bersyon ng Senado sa batas na magbibigay ng emergency power sa Pangulo na isuspinde o bawasan ng excise tax ng mga produktong petrolyo. Yan ay kung isang buwan nang nasa $80 per barrel ang average na presyo ng Dubai crude. There's a motion to adopt Senate Bill number 1982 as an amendment to House Bill number 48418. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Senate Bill number 1982 is adopted as an amendment to House Bill number 8418. Inadopt o tinanggap ng Kamara ang ilang pagbabago ng Senado sa panukalang nanggaling sa kanila para mapabilis ang proseso. Kabilang dyan ang kagustuhan ng Senado na maging 3 buwan ng effectivity period ng emergency powers ng Pangulo, imbes na sa nauna nilang panukala na 6 na buwan. Maliban na lang kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng Dubai crude oil per barrel. Pumayag na rin ang Kamara sa gusto ng Senado na automatic na babawiin ang emergency power kung mas mababa na sa $80 per barrel ang crude oil. Imbis na ang orihinal na gusto ng Kamara na magkaroon pa ng joint resolution ng parehong kapulungan. Ibig sabihin niyan, babalik na rin sa dating rate ang excise tax. Susundin na rin ang panukala ng Senado na Department of Energy at Development Budget Coordination Committee ang magre-report ng estado at epekto ng problema sa langis, imbis na Secretary of Finance, tulad ng orihinal na gusto ng Kamara. Kung sususpindihin ng Pangulo ang buong excise tax sa produktong petrolyo, inaasahang matatapyasan ng halos 10 pesos per liter ang gasolina, parehong unleaded at premium. 6 pesos per liter ang tapyas sa diesel, 5 pesos sa kerosene at 3 pesos sa LPG. Kapag napirmahan na yan pareho ng Senate President at ng Speaker of the House yung panukala at idiretso sa Malacanang, 2 na lang ang pwedeng kahinatnan ng panukala na yan. Una, kung pipirmahan agad ng Pangulo, di kagyat magiging batas. Kung hindi naman niya aksyonan ng within 30 days, magiging batas pa rin. Or i-veto niya. Ibig sabihin, inaayawan ng Pangulo at ibabalik sa Kongreso ang panukala ng emergency power. Emil. Maraming salamat, Mark Salazar.